Napapansin mo ba na minsan pumapasok ka sa isang kwarto tapos bigla mong nakakalimutan kung bakit ka nandun? O kaya naman, kahit tahimik ang paligid, parang ang bilis pa rin ng tibok ng puso mo dahil sa dami ng iniisip? Paano kung sabihin ko sa iyo na may simpleng paraan para tulungan ang utak mo laban sa stress at demensya at nagsisimula ito sa pagkain mo araw-araw? Maraming senior ang naniniwala na ang pagkalimot ay normal, na bahagi lang ng pagtanda. Iniisip nila na ang stress ay kasama na talaga sa buhay, lalo na kapag may iniintinding pamilya, kalusugan o pera. Pero ang totoo, ang utak natin ay buhay na buhay kahit tayo ay may edad na. Nakikinig ito sa bawat kinakain natin. Nakakaapekto dito ang pamamaga sa katawan, kulang sa nutrisyon at sobrang stress. Ang magandang balita, may mga pagkain na kayang protektahan ang utak at sabay na pababain ang stress. Hindi ito mahal, hindi ito komplikado. Kadalasan, makikita mo lang ito sa palengke o grocery. Simulan natin sa unang superfood na madalas hindi nabibigyan ng pansin. Ito ay ang malalalim na kulay, berdeng gulay, tulad ng malunggay, kangkong at spinach. Ang mga gulay na ito ay mayaman sa folate at antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells laban sa damage. Kapag madalas kang nakakaramdam ng pagod at mental fog, maaaring kulang ka sa ganitong klase ng nutrisyon. Isipin mo ang utak mo na parang makina. Kapag kulang sa langis, umiingay at bumabagal. Ganoon din kapag kulang sa tamang sustansya. Ang pagdagdag ng isang mangkok ng gulay sa tanghalian o hapunan ay parang pagbibigay ng bagong lakas sa makina ng isip mo. May nakausap akong isang lola na dati ay madalas makalimot kung saan niya nilalagay ang susi. Nagsimula lang siya sa pagdagdag ng gulay sa sabaw araw-araw. Hindi agad milagro ang resulta. Pero makalipas ang ilang linggo, napansin niyang mas malinaw ang isip niya at mas kalmado ang pakiramdam niya. Ang pangalawang superfood ay isda na mayaman sa omega-3 tulad ng sardinas, galunggong at salmon kung kaya ng budget. Ang omega-3 ay parang panangga ng utak laban sa pamamaga. Kapag mataas ang inflammation sa katawan, mas mabilis mapagod ang utak at mas mataas ang risk ng memory problems. Hindi mo kailangan kumain nito araw-araw kung hindi kaya. Kahit 2 o 3 beses sa isang linggo ay malaking tulong na. Subukan mong gawing simple. Isang pritong isda na hindi sobra sa mantika o sardinas na niluto sa kamatis at bawang. Ang mahalaga ay regular. Ang ikatlong superfood ay mani at buto, tulad ng kasoy, mani at buto ng kalabasa. Maliit sila pero malakas ang epekto. May taglay silang healthy fats at vitamin E na kilala sa pagprotekta sa memorya habang tumatanda. Maraming senior ang takot sa taba. Pero hindi lahat ng taba ay masama. May taba na tumutulong sa utak maging mas malinaw at mas alerto. Ang sikreto ay tamang dami. Isang maliit na dakot sa isang araw ay sapat na. Kapag pinagsama mo ang berdeng gulay, isda at mani sa iyong lingguhang pagkain, unti-unti mong binibigyan ng sandata ang utak mo laban sa stress at demensya. Hindi ito overnight solution. Ito ay pangmatagalang proteksyon. Ang mahalaga ay consistency. Hindi mo kailangang baguhin lahat agad. Magsimula ka sa isa. Pagkatapos masanay, idagdag ang susunod. Ang maliit na hakbang araw-araw ay mas malakas kaysa sa malaking pagbabago na hindi naman natutuloy. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang iba pang superfoods na kayang pababain ang stress hormones at sabay na palakasin ang memorya. Mas magiging practical pa ang mga halimbawa at mas madali mong magagawa sa bahay. Kung hanggang dito ay kasama mo pa rin ako at nararamdaman mong may pag-asa pala para sa utak mo, isulat mo lang sa comments ang 3 salitang ito bilang paalala sa sarili mo, isip malinaw ngayon. Ngayon na napag-usapan na natin ang berdeng gulay, isda at mani, baka iniisip mo, sapat na ba iyon para talagang maprotektahan ang utak ko habang tumatanda? Ang sagot ay malaking tulong na iyon, pero may iba pa tayong pagkain na mas direktang tumutulong pababain ang stress hormones at palakasin ang memorya.
Ang ikaapat na superfood ay berries, tulad ng blueberry at strawberry. Kung hindi madaling mahanap ang imported na berries, huwag mag-alala. Kahit lokal na prutas na may malalim na kulay tulad ng duhat at ubas, ay may kahalintulad na benepisyo. Ang mga prutas na ito ay mayaman sa antioxidants na tumutulong labanan ang oxidative stress sa utak. Kapag palagi kang nai-stress, tumataas ang cortisol sa katawan. Ang cortisol ay stress hormone na kapag sobra, maaaring makasira sa memory centers ng utak. Dito pumapasok ang mga prutas na ito. Tumutulong silang bawasan ang pinsalang dulot ng sobrang stress. Isang lolo ang nagsabi sa akin na tuwing hapon, imbes na biskwit ang kainin niya habang nanonood ng telebisyon, pinalitan niya ito ng isang maliit na mangkok ng prutas. Paglipas ng ilang linggo, napansin niyang hindi na siya ganoon kabilis magalit o mairita. Mas kalmado raw ang pakiramdam niya at mas malinaw ang pag-iisip. Hindi ito magic. Ito ay epekto ng tamang nutrisyon sa tamang panahon. Kapag ang katawan ay binibigyan mo ng pagkain na may kakayahang protektahan ng cells, mas nakakayanan nitong harapin ang araw-araw na stress. Ang ikalimang superfood ay dark chocolate. Oo, tama ang narinig mo. Hindi lahat ng tsokolate ay masama. Ang dark chocolate na may mataas na cocoa content ay may flavonoids na tumutulong sa blood flow papunta sa utak. Kapag maayos ang daloy ng dugo, mas nakakakuha ng oxygen ang brain cells. Pero tandaan, maliit lang ang kailangan. Isang maliit na piraso lang sa isang araw ay sapat na. Hindi ito dahilan para kumain ng kalahating bar. Ang layunin ay tulungan ang utak, hindi dagdagan ang asukal sa katawan. May isang lola na nagsabi na tuwing umaga pagkatapos ng almusal, kumakain siya ng maliit na piraso ng dark chocolate habang nagkakape. Ginawa niya itong maliit na ritual. Sabi niya, parang may reward siya sa sarili pero hindi siya nakakaramdam ng guilt dahil alam niyang may benepisyo ito sa kanyang utak. Ang mahalaga dito ay balanse. Hindi natin inaalis ang kasiyahan sa pagkain. Sa halip, pinipili natin ang mas makakatulong sa kalusugan ng isip. Ang ika-6 na superfood ay whole grains tulad ng brown rice, oatmeal at mais. Maraming senior ang sanay sa puting kanin at hindi naman ito masama kung kontrolado ang dami. Pero ang whole grains ay nagbibigay ng mas steady na enerhiya sa utak. Kapag mabilis tumaas at bumaba ang blood sugar, apektado ang mood at konsentrasyon. Maaaring maramdaman mo ang pagod, pagkalito o biglang inis. Kapag mas stable ang blood sugar, mas kalmado ang isip. Subukan mong palitan ang kalahati ng puting kanin ng brown rice. O kaya naman ay mag-oatmeal sa umaga, kahit 2 beses sa isang linggo. Hindi kailangang biglaan ang pagbabago. Ang mahalaga ay may sinisimulan ka. May isang senior na dati ay laging inaantok sa hapon. Nang palitan niya ang sobrang pinong tinapay ng oatmeal tuwing umaga, napansin niyang mas may lakas siya hanggang gabi. Mas may focus pa siya sa pagbabasa at pakikipag-usap sa apo. Kapag pinagsama mo ang prutas na mayaman sa antioxidants, kaunting dark chocolate at whole grains, hindi lang memorya ang tinutulungan mo. Pati emosyon mo ay mas nagiging stable. At kapag mas kalmado ang emosyon, mas mababa ang risk ng long-term stress damage sa utak. Ang demensya ay hindi lang basta pagkalimot. Madalas ito ay bunga ng maraming taon ng inflammation, stress at hindi balanseng pagkain. Kaya habang may oras pa, habang kaya pa nating magdesisyon sa araw-araw, mahalagang piliin ang pagkain na kakampi ng utak. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang alisin lahat ng paborito mo. Ang kailangan mo lang ay mas madalas pumili ng tama kaysa mali. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang huling superfood at pagsasamahin natin ang lahat ng natutunan mo para maging mas malinaw at mas panatag ang isip mo habang tumatanda. Kung nararamdaman mong unti-unti mong naiintindihan na kung paano alagaan ang utak mo at handa kang ipagpatuloy ito, pwede mong isulat sa comments ang 3 salitang ito bilang paalala sa sarili mo. Stress bawas ngayon. Ngayong napag-usapan na natin ang berdeng gulay, isda, mani, prutas na mayaman sa antioxidants, dark chocolate at whole grains, baka iniisip mo,
Ano pa ba ang kulang? Ano ang huling piraso ng puzzle para talagang maprotektahan ang utak laban sa stress at demensya? Ang ikapitong superfood na madalas hindi napapansin ay avocado. Oo, simple lang ito. Pero napakalakas ng epekto nito sa kalusugan ng utak. Ang avocado ay mayaman sa healthy fats na tumutulong sa maayos na daloy ng dugo papunta sa utak. Kapag maayos ang sirkulasyon, mas nakakakuha ng sapat na oxygen at nutrients ang brain cells. Maraming senior ang natatakot sa salitang taba. Pero tandaan natin, hindi lahat ng taba ay kalaban. May taba na kakampi ng puso at utak. Ang healthy fats mula sa avocado ay tumutulong bawasan ang inflammation sa katawan. Kapag mababa ang inflammation, mas protektado ang memory centers ng utak. Hindi mo kailangan kumain ng isang buong avocado araw-araw. Kahit kalahati, 2 beses o 3 beses sa isang linggo ay malaking tulong na. Maaari mo itong ihalo sa ensalada, ilagay sa tinapay bilang palaman, o kainin ng simple na may konting asin at kalamansi. May isang lolo na dati ay madaling mairita at mabilis mapagod mag-isip. Nang simulan niyang idagdag ang avocado sa kanyang pagkain tuwing tanghalian, napansin niyang mas steady ang enerhiya niya hanggang gabi. Hindi siya agad napapagod kapag nakikipag-usap o nagbabasa ng dyaryo. Kapag tiningnan mo ang 7 superfoods na ito bilang kabuuan, mapapansin mo na may iisang layunin silang lahat. Labanan ang inflammation, ayusin ang daloy ng dugo, bigyan ng sapat na nutrisyon ng brain cells, at pababain ang epekto ng stress hormones sa katawan. Ang stress ay hindi lang emosyonal na pakiramdam. Ito ay pisikal na reaksyon ng katawan. Kapag matagal kang nai-stress, patuloy na tumataas ang cortisol. Kapag laging mataas ang cortisol, naaapektuhan ang memorya at mood. Kaya mahalagang hindi lang isip ang inaalagaan natin, kundi pati katawan sa pamamagitan ng pagkain. Isipin mo ito, kung araw-araw ay pipili ka ng kahit 2 o 3 sa mga pagkaing nabanggit natin, unti-unti mong binabago ang direksyon ng kalusugan mo. Hindi ito agad makikita sa loob ng 1 linggo. Pero sa loob ng buwan at taon, mararamdaman mo ang pagkakaiba. Mas malinaw ang pag-iisip, mas kalmado ang pakiramdam, mas may kumpiyansa ka sa sarili mong memorya, at higit sa lahat, mas may kontrol ka. Dahil imbes na matakot sa demensya o sa epekto ng stress, may ginagawa ka araw-araw para protektahan ang sarili mo. Maraming senior ang pakiramdam nila, wala na silang magagawa dahil edad na ang kalaban. Pero ang totoo, marami pa tayong kayang gawin. Ang katawan ay may kakayahang mag-adapt at mag-heal kapag binigyan natin ito ng tamang suporta. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang sundin lahat ng ito agad-agad. Pumili ka ng isa ngayong linggo. Sa susunod na linggo, magdagdag ka pa. Gawing bahagi ng pang-araw-araw na buhay. At habang ginagawa mo ito, huwag mong kalimutang alagaan din ang emosyon mo. Maglakad sa umaga, makipagkwentuhan sa kaibigan, tumawa kasama ang apo. Dahil ang masayang puso at masustansyang pagkain ay magkasangga sa pagprotekta ng utak. Kung nakatapos ka hanggang dito, ibig sabihin mahalaga sa iyo ang kalusugan ng isip mo. Ibig sabihin, handa kang gumawa ng maliit pero tuloy-tuloy na pagbabago para sa mas mahabang malinaw na buhay. Ibahagi mo rin ang natutunan mo sa pamilya mo. Maaaring ang simpleng pagdagdag ng gulay o prutas sa hapag ay maging simula ng mas maayos na kalusugan para sa lahat. Kung gusto mo pa ng ganitong mga payo na makakatulong sa iyo para mabuhay ng mas malinaw at mas panatag pagkatapos ng edad na 60, huwag kang mahiyang sumali sa ating komunidad dito sa channel na ito. Mas marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa pagkain, ehersisyo, at mga simpleng gawain na kayang gawin sa bahay. At kung nakarating ka hanggang sa dulo, pwede mong isulat sa comments ang 3 salitang ito bilang paalala sa sarili mo at inspirasyon sa iba. Alagaan ang utak. Smash subscribe kung gusto mong mabuhay ng mas malinaw, mas kalmado, at mas masigla kahit may edad na. Hanggang sa susunod na video, alagaan mo ang isip mo,
Dahil ito ang nagbibigay kulay sa bawat araw ng buhay mo.